Hi guys! Welcome to my channel! For today's video, i-share ko sa inyo kung bakit nagpatato yung partner ko. I-share talaga, baka sabihin naman ng iba dyan, pagpapatato lang, i-share na. At dahil content creator tayo mga kapalalang, lahat ng mga magagandang bagay o masayang bagay na nangyari sa buhay natin, kailangan kunan natin ng memories or kailangan natin gawa ng video para maalala natin in the future pag hindi na tayo nag-vlog na uy ganito pala yung nangyari. Ang sarap-sarap lang balikan mga kapalalang na may memories pala ng mga ganyan. To be honest mga kapalalang, nawala na talaga ako ng ganang mag-vlog. Pero nag-a-upload pa naman ako ng mga video. Once a month na lang siya kasi hindi pwedeng hindi ako mag-upload, baka ma-demonetize yung YouTube channel ko. Nakakawala ng gana lang kasi sobrang busy ko sa buhay ko. Nag-aaral na yung mga bata and then nagluluto pa ako para sa mga paninda ko. Nag-aasikaso ako sa bahay. Wala na akong time mag-voice over. Kahit mag-video man lang sa mga ginagawa ko sa buong araw, nawala na talaga. Pero dahil part na ng buhay ko si YouTube, kailangan ko pa rin siyang panindigan. Panindigan? Hindi, kailangan ko pa rin siyang trabahuin kasi ang hirap-hirap talaga niyang i-reach. I mean, ang dami niyang requirements bago ka magkaroon ng sahod sa YouTube. Hindi ko rin naman kasi akalain mga kapalalang na aabot ako sa ganito, na magkakaroon ako ng YouTube channel, sumasahod ako sa YouTube ko. Nag-start na naman talaga nitong pandemic lang. Siyempre wala tayong mga trabaho, wala tayong mapaglibangan, nasa loob lang tayo ng bahay. So, thankful naman ako dahil nagkaroon ako ng YouTube channel at saka sumasahod ako. Pero nitong mga nakaraan, hindi talaga natin maasahan yung panahon. Nagbabago talaga, naging busy talaga ako, so hindi ko na siya nasikaso. Pero thankful pa rin ako dahil sumasahod pa rin siya kahit papano. Pero uy, ang dami ko na nakwento. Ikukwento ko lang naman dapat kung bakit nagpatato yung partner ko. Napunta na naman sa YouTube channel ko. Hindi mga kapalalang, gusto ko lang i-clarify dun sa mga nagtatanong sa akin kung nagbablog pa rin ba ako, sumasahod pa rin ba ako ay YouTube. Yes po, nagbablog pa rin po ako. Minsan na nga lang po, kung meron akong time mag-edit ng mga video, dun ko lang po gagawin. Pero hindi po ako lumalagpas ng isang buwan kasi requirements po yun ni YouTube na at least once a month upload ka talaga sa kanya. And then pag yun po sa sahod, yes po, sumasahod pa rin po ako. Daily pa rin po papasok yung sahod. Pero may requirements naman sa YouTube. Bago mo makuha yung sahod, kailangan magkaroon ka muna ng $100 sa account mo before mo siya ma-withdraw. So ayun na nga mga kapalalang, mabalik na nga tayo dun sa pagtatato ng partner ko. Ano ba yan? So ayun na nga mga kapalalang, tulad ng dati, matagal na tong video na to. Ngayon ko lang siya na-edit dahil wala akong ginagawa masyado ngayon. Kunti lang yung mga naluto kong paninda ko. And then, nakapasok na sa school yung mga bata. So ayun na nga, dapat hindi siya magpapatato ng mga time na yan kasi wala siyang pasok. I mean, 3 months siyang walang trabaho. So wala kaming budget para dyan. At dahil nandyan na rin sa bahay yung kaibigan ng kaibigan ko, na hindi ko na kailangan banggitin dito dahil hindi na kami magkaibigan ngayon. So ayun na nga mga kapalalang, tinanong ko yung partner ko dyan kung gusto niya magpatato. Sabi niya gusto niya magpatato pero yung paa ng anak naming bunso kasi lalaki. Puro kasi babae yung mga anak namin mga kapalalang. And then yung last lalaki, yun ang talagang hinihiling namin, magkaroon kami ng lalaking anak. And then sakto din kasi mga kapalalang dumating yung mangtatato, yung kaibigan ng kaibigan ko nga. And then wala na kaming choice kundi sige, magpatato ka na lang kaysa naman pupunta pa rin ng shop and then aalis ka pa ng bahay, matatagalan ka pa. So dito na lang, ipatato mo na lang yung paa ng bata hanggang sa maliit pa yung paa ng bata kasi lumalaki yung anak namin, so lumalaki din yung paa. So sakto kasi 3 months old pa lang nun si Santino, yung bunso namin. Sakto kasi maliit pa yung paa. So kaya yun, granab na lang namin. Actually yung budget namin dyan 1,000 lang. And then yung sinisingil ng magtatato dyan is 1,500. So sinalo ng kaibigan ko noon yung 500. So pumayag na kami. So siya yung nagbayad ng 500 noon. So kami 1,000 lang. Syempre mga kapalalang, before pumunta yung magtatato dyan, nag-inform na kami sa kanya na magpapatato din yung partner ko. Kaya yun, nalaman namin yung price ng pagtatato. So nung nag-usap kami ng partner ko na 1,000 lang yung kaya kong ibayad dahil yun lang talaga yung excess sa mga gastusin dito sa bahay. Tsaka nagtitipid talaga mga time na yun kasi nga wala talagang trabaho. Pero hindi pa talaga kami sure nun mga kapalalang na i-grab namin yung tato. Pero dahil nga since nandito na sa bahay, kaya sige na lang kami. By the way, thank you nga pala doon sa kaibigan ko na hindi ko na kaibigan ngayon na nagbayad siya ng 500 dun sa tattoo ng partner ko. At saka hindi rin naman dapat magpapatato yung partner ko noon kung
hindi siya magpapatato at dumating dito yung mangtatato. Parang nainganyo lang siyang magpatato na lang, sige ganun na lang. Parang nainggit yung partner ko kasi pangarap talaga ng partner ko magpatato ng malaki sa labas ng katawan niya, pero hindi ako pumayag dahil nga sa trabaho niya kailangan itago talaga. So tinanong ako ng partner ko kung anong gusto kong tato. So nag-decide ako yung paan na lang ng bunso namin dahil nga lalaki. At saka plan kasi namin na last na yung baby na yon. Talaga ba? So yun na nga, kahit ano pa man, salamat pa rin sa mga ginawa ng kaibigan ko na yon na hindi ko na kaibigan ngayon. So nag-thank you pa rin ako sa kanya sa mga ginawa niya sa amin. Pero ito lang yung masasabi ko, naging maayos kaming nakikitungo sa kanya. Maayos din naman siya nakitungo sa amin, pero may something lang na hindi nagkaintindihan. Tinanggap namin siya kahit may narinig kaming ibang mga bad side niya na hindi ko alam. Kahit sa tagal-tagal namin magkakaibigan, hindi ko kilala na ganun pala siya. So nakarating lang sa so naniwala ako dahil kita ko rin naman sa sarili niya. Minsan kasi sa isip natin, kahit alam na natin, ginagawa natin sa sarili natin, nagbubulag-bulagan tayo na baka hindi, baka guni-guni lang natin, pero totoo talaga yung mga nasa isip ko noon hanggang ngayon. So napatunayan lang. So kung magkakaroon man ng chance na magiging friend kami uli, I will say no. No more na talaga. Once kasi nagkaroon na ng lamat yung pagkakaibigan namin, hindi ko na talaga siya Kaya ako hanggat maaari, kung mag-aaway man ng magkakaibigan, sa simpleng bagay lang na huwag mong isagad hanggang sa dulo. At lalo nang pag alam ko sa sarili ko na hindi ko kasalanan, huwag mo akong sagarin. Kasi pag sinagad mo ako na hindi ko alam kung saan ako nagkamali, ay nako, wala na talaga mababalikan. Seryoso yarn? So ayoko na lang i-share dito yung details by details kasi ayoko nang patunayan sa ibang tao or sa mga kaibigan niya yung totoo. Kasi alam ko sa sarili ko na wala ako talagang ginawang masama. Malinis ang konsensya ko, sabi pa ng partner ko. Well, napatunayan naman na hindi ko talaga sinabi yung mga katarantaduhan niyang ginawa, and then nilaglag niya pa ako. As in, nilaglag niya ako. Dahil nagsinungaling ako, hindi ko sinabi yung katotohanan. So, ang ginawa niya, sinabi niya na alam ko yung katotohanan pero hindi ko lang sinasabi yung totoo. Doon sa jowa niya na nagtanong sa akin, as in, tinakpan ko siya. So, paano mo pagkakatiwalaan yung isang ganyang kaibigan na tinakpan na nga yung mga mali mong ginawa? Alam mo yun, tapos nilaglag ka pa niya in the end. Halate, may sayad ka no? So, ang ending mga kapalalang, galit din sa akin yung jowa niya kasi nagtanong siya ng maayos, hindi ko sinasagot. I mean, yung mga sinasagot ko lang sa kanya kung ano yung mga nakikita kong ginagawa niya dito sa bahay. Pero pag lumalabas siya sa bahay, hindi ko na cargo yun. Kumbaga wala na akong pakialam doon. Tapos kahit alam ko pa yan, dahil pag uwi niya, nagsusumbong siya sa akin, hindi pa rin niya nakakarating sa jowa niya. Kung ano yung secret namin, binavalue ko yun dahil magkaibigan kami, pero hindi siya naniniwala. Pero may isang inamin siya sa akin na ginawa niyang kalokohan na pero inamin niya na daw sa jowa niya. So, nung nag-usap kami ng jowa niya, so tatanungin niyo kung bakit kami nag-uusap ng jowa niya. Well, sa next video ko nasasabihin niya. Medyo mahaba pa yun eh. Tsaka patapos na tong video na to eh. So, nag-usap kami ng jowa niya. So, nakwento ko yon dahil inamin niya na sa akin na nakwento na niya na sa jowa niya. Na inamin niya na sa jowa niya. Galit yarn. Alam niyo ba minsan mga kapalalang, dun sa pagsisinungaling natin, dun tayo napapahamak eh.